Yon! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Okay, may mainit tayong balita ngayon. Si Romualdez kasi papalitan na. Naku. Sino ba ang nagsasabi niyan? Si Senator Amy. Sabi niya kung wag niyong i-impeach yung wag niyong palitan yung mga yung halal ng taong bayan at mahal ng taong bayan. Ang i-impeach nyo o palitan nyo yung kayo-kayo lang ang nagluklok. Sorry, si Romualdez nga. Ay! Kayo ba mga kababayan, mga pare, pabor ba kayo na palitan na si Romualdez bilang speaker? Oo, ako sa palagay ko dapat nang palitan niya. Dapat nga wag nang tumakbo yan kahit kailan eh. Dapat hindi na makakuha ng posisyon yan sa gobyerno. Naku po. Kayo, pabor ba kayo doon? Kung hindi kayo pabor, okay lang. Pero kung pabor kayo, mas okay. Anyway, panoorin natin tong balita na to. Naku. Nagkakainitan na. Alam nyo, masyado nang mainit ngayon yung labanan ng Kamara at saka Senate, no? Lalo pa ngayon at nandyan na si Alam nyo ba si Senator Marcoleta? Napakalupit, di ba? Talagang nagmukhang tanga yung dapat magbukang tanga eh. Kasi nga naman, syempre abogado yan. 'Di ba? Abogado yan tao na yan tapos itatapat nyo sa achiche. Okay, sige, to be fair. Si Soto naman, marami namang mga batas na nagawa na magaganda. Okay naman yan. Pero pagdating dito sa alam mo yung lumilin siya dun sa hindi ko alam pero bakit okay naman to si Soto pero bakit dito sa time na to o dito sa panahon na to, bakit parang lumilipat siya dun sa hindi tama? Pumupunta siya dun sa alanganin, napansin nyo ba? Diba? Parang merong gustong parang merong pumipigil o pumipilit sa kanya na pumunta dito sa kabila kahit ayaw niya. Ewan ko kung ano yun. Ay, by the way nga pala mga kababayan, mga pare, mga banateros, ang SMNI po o yung banatero sa SMNI, kasi marami nagtatanong sa atin, bakit wala daw? 2 araw na daw, 3 araw nang walang banatero sa SMNI. Naku, so sad. Hindi, lang tayo, season break lang po tayo, okay? Hindi po nawala ang banatero sa SMNI, kumbaga pahinga lang muna, ano ba? Siyempre, biruin mo naman, araw-araw tayong bumabanat doon. Siyempre, pahinga daw muna. Pahinga muna tayo, season break, babalik tayo. Baka next month, yan, okay? Abang-abang lang kayo. Pero at least meron naman tayong mga social media, yung mga personal vlog natin, diba? Kahit di nyo kami nakikita doon sa SMNI, makikita nyo naman kami dito sa mga personal vlog. Okay po ba yun? O sige na, simulan na natin to. Dami mong daldal, paring RJ. Ito na. Kasabay ng pagsantabi ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng pahayag mula sa mga senador laban sa umano'y pamumulitika ng Kamara. Maring binatikos ng ilang mambabatas ang kanila'y paggamit ng impeachment bilang kasangkapan ng personal na galit at ambisyon. Nagbabalik si Troy Gomez. Yun. Huwag nang busugin ng pabor. Uy. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Uy. Huwag tayo magpalaki ng buwaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na. Nako po, sino kaya yan tinutukoy ni Senator Amy? Nako. Baby pa nga ang tawag, lulong na. Paano pa pag naging magulang yan? Ay nako po, baka wala nang pakialam sa taong bayan. Basta siya, panalo siya, okay na yun. Sino kaya yung ano sa palagay niyo mga pare kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy? Naku po. Matinding matinding bitaw to ni Senator Amy Kasi naman Alam mo Senator Amy, alam nyo mga kababayan, ito lang gusto ko lang sabihin sa inyo. Yung si Marcos kasi, sabihin na natin si Bongbong Marcos pwede naman niyang makabawi. Sabihin na natin meron na lang siyang 2 taon at kalahati, makakabawi pa yan.
ang gagawin niya lang, palitan niya yung mga sekretary niya na tamad at walang ginagawa dyan, tapos palitan niya si speaker. Oo, yun lang ang gagawin niyan, makakabawi na yan. Tapos ang gawin niya, pauwiin niya si Pangulong Duterte, yung maging patas lang ba? Wala namang problema dun. 'Di ba? Kung magiging patas man siya, walang problema. Okay? So, may tumatawag. Wait. So, yun. 'Di ba? Walang problema. Makakabawi pa si Marcos. Okay lang siguro. Hindi makakalimutan ng taong bayan yan, pero may pagkakataon pa siyang bumawi. Yun. Makakabawi siya talaga. Pero, tanggalin niya si speaker. Yun lang. Magandang doon. Tanggalin niya yun. Makakabawi yan siya. Sa plenary session ito. Pero sa palagay nyo, sinong tinutukoy dito ni Senator Amy? I-comment nyo dyan sa baba para magkaalaman tayo kung ano yung hula nyo, kung tama ba o mali. Miyerkules sa botong 19 ang pabor, 4 ang hindi pabor at 1 ang abstain. Nagpasya ang Senado na i-archive ang... Di ba nung una, ang pabor, ang botohan nila dati, parang... hindi ako magkamali, parang 5 yung bumoto na hindi, tapos yung iba doon ibabalik na sa iba na tuloy yung impeachment bilang niya sino to? Si Ontiveros, lagi nang una yun. Ngayon 4 na lang sila. Nung una 5 sila, ngayon 4 na lang. Naku po. Pakonti na ng pakonti. At alam nyo ba, huling-huling nagsisinungaling to si Ontiveros. Nakita nyo ba yung yung pinost ko dyan sa page ko na, alam mo yun? Yung sinasabi niya na yung mga kaso o yung mga botohan nung mga, ano tawag doon? Ng Korte Suprema, unanimous daw. Pero meron doon mga hearing na tinatawag na merong 5/6, diba? Ganun yung botohan. Hindi yata alam ni Ontiveros na ang unanimous decision ay lahat yun. Bumoto sa Kagaya nung nangyari dito sa impeachment ni BP Sara na sinabi nga ng Supreme Court na unconstitutional. Ang unanimous decision, lahat unanimous nga Pag merong isa dyan na bumoto against doon sa marami, hindi unanimous yun. Ang unanimous, lahat. Unanimous nga. Ano ka ba naman? Pagpahingahin mo na yung dyan, yung nagtuturo sa'yo, Ontiveros. Putya, parang nilalaglag ka Madami ng bagay, madami ng paraan para i-search yung mga bagay na yan. Pero bakit sinabi mo pa dyan, ang tanginang tanga mo? Nagmumukha ka lalong tanga Impeachment complaint na inaprubahan ng House of Representatives. Sa kabila nito, umani ng reaksyon mula sa mga senador kaugnay sa mga motibong inuugnay sa reklamo. Pinangunahan ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagtalakay sa papel ng institusyon sa ganito mga usapin. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few. The Senate is not your playground. Ano kayo? Kasi ito alam mo yun, si Escudero, hindi naman sila nito ni BP Sara, hindi naman sila close Hindi naman sila yung parang masasabi mo na Senator Bato, Senator Bongo, hindi naman sila ganyan. Pero ang point kasi dito ni Escudero, bakit kasi gumagawa kayo ng paraan para mamuliti ka tapos dinadamay nyo pa kaming dito sa Senado. Kaya nga sabi niya, hindi playground ng Senado. Mamuliti ka kayo, idadamay nyo pa kami. Tapos sinabi niya nga dyan na ano ba talaga? Accountability ba talaga ang gusto nyong maipalabas o anti-Duterte lang talaga kayo? Ako nasasagot, Senator Chis, anti-Duterte talaga yung mga animal na yan. Alam na, nakita naman natin Pero sinabi na ng Supreme Court na unconstitutional at kitang-kita naman kahit sinong mga Pilipino na, alam mo yon, kahit simpleng tao, kahit simpleng Pilipino, putya naiintindihan Mali yung proseso nyo. Next year na lang kayo bumawi. Pwede naman next year di ba? Mali yung proseso, kaya hindi matutuloy yan. Ang simple, putang ina, hindi maintindihan para mga tanga. To run after your political enemies. We are not an accomplice in any
grand scheme. Yun. Mariinding itinanggi ni Escudero ang anumang pakikiisa sa tinatawag niyang mob rule at shrillest of voices na nais idikta ang galaw ng Senado. Hindi rin napahuli si Senador Alan Peter Cayetano na nananawagan ng kaayusan at respeto sa tamang proseso. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Whoa! Tangina. Ang dami nag-iyak. Dami nag-iyakan dito. Mga dilaw. Ang yabang daw ni Cayetano. Baka Duterte daw kasi kaya. Pucha, iyak sila eh. Kung ayaw nyong manalo si VP Sara sa 2028 bilang presidente, talunin nyo na lang kasi. Wag na kayong gumawa ng mga paraan na sablay para lang ma-disqualify itong ali na to. Diba? Kasi alam naman natin na wala talaga silang pag-asa kay VP Sara. Walang pag-asa yung mga yan. Wala silang pag-asa kaya gumagawa sila at ginagawa nila tong paraan na to. Alam mo yun? O tsaka kahit mali na, basta mawala lang si VP Sara sa landas nila o sa dadaanan nila patungong papuntang 2028. O tsaka yung nagagawin ng lahat. Hindi eh. Siyempre, buti na lang meron tayong mga senador na maayos at alam mo yun? Nakikita ng mga Pilipino yung mga katarantaduhan nito sa kamera. Patayin niya. Gagawin nito mga to. O yan, napahiya kayo tuloy. Kung hindi nyo, kung gusto nyong, kung ayaw nyong umupo o maging presidente si VP Sara sa 2020, alunin nyo na lang kasi. Na kayo mag-ano-ano. Paano nga nila natatalo mga mukha sila tanga. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. O yun. Sa kanyang simple. Sa tamang paraan. Hayag na nanawagan si Senadora Amy Marcos ng mas masusing pagsusuri sa mga hakbangin ng kapwa mambabatas. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Tahimik man sa tono. Bakit hindi nyo na lang daw palitan si Tamba? Na kayo lang naman daw ang pumili dyan eh. Bakit yung pinili o hinalal ng taong bayan gusto nyong palitan? Bakit di nyo na lang palitan yung nandyan sa kamera, yung speaker na kayo lang naman ang pumili? Ba? Ganun kasimple eh. Palitan nyo na yan. Paano nga nila papalitan, Senator Amy? Nakikinabang nga sila. Baka ba naman? Di mo ba naisip yon? Hindi nila papalitan yan kasi nakikinabang sila at may pakimkim. Di ba? Kung ikaw ba naman may pakimkim eh. Nagpahayag din si Senadora Camille Villar. Buntis pala to si Si Camille? Daw gago rin tong mga. Alam niyo, napakagago rin to nito mga Pilipino, tating mga Pilipino no. Putsang ina sabi, malapit na daw ipanganak yung yung magmamana ng brilyante ng lupa. Gago ang puto. Bakit brilyante ng lupa? Kasi nga naman, ang bilyar kasi, di ba, mga subdivision ng mga hindi naman target siguro, ang business nila, di ba? So, ito na daw yung magmamana ng mga subdivision ng mga bilyar. Putay lang yan. Pero hindi ko alam na buntis pala to kasi nakita namin to sa Bacoor medyo pa siya okay pa siya nun nung nangangampanya siya. Yun. Gago, yun naman. Buntis na nga yung tao, nyo pa brilyante daw ng lupa. Tapos, siya pala yung Camille, no? Yung Camellia. Ang pala ng Camellia Camille, tapos yung apelido, yung Villar. Camellia.
Bala na kayo kung paano nyo magigets yun. ng pag-aalinlangan sa proseso. Each operates independently with its own sphere of authority and serves Eto, may idea din to sa Kamara kasi dating representative to, dating kongresista to eh. Oh. Alam niya rin yan. as a check and balance on the others to prevent abuse of power. Para kay Senador Mark Villar, Uy! Ba't siya nagsalita si Mark Villar? Kala ko tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Nagsasalita pala to. Kala ko tahimik lang to. mahalagang pairalin ang due process. Ginamit pa niya ang pananalita ni Supreme Court Senior Associate Yan, Justice oh. Marvic Leonen. Na ang due process ay para sa lahat at hindi lang para sa mga kakampi. Si Senador Bongo naman ay tumindig Yan. upang ipagtanggol O, diba? ang kanyang mga kaalyado. Yung sinasabi ko, ito si Senator Bongo, automatic na to na ipagtatanggol talaga ang mga Duterte. Pero si Escudero kasi, nasa gitna yan eh. Kumbaga kung, alam nyo, ay hindi na maganda kay Escudero kahit na hindi naman natin talagang totally trip yan. Kumbaga, maganda sa kanya kung ano yung proseso, kung ano yung tama, dun din siya. Parang si Marcoleta din, di ba? Ganun, kung ano yung tama. Kasi ito mga abogado to eh. Yung ibang nagmamagaling dyan sa Congress, mga putay na. Di mo nga alam kung saan ang galing yung mga yan eh. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Haharapin at harapin nila ang anumang hamon ng Yan. panahon, basta ginawa lamang po ito sa tamang paraan. Sa kabila ng mga panawagan mula sa ilang sektor na ituloy ang impeachment trial, malinaw sa naging deliberasyon sa Senado na para sa nakararami, hindi tamang proseso kundi pamumulitika ang nangibabaw sa reklamo. At para sa kanila, hindi papayag ang Senado na maging kasangkot sa anumang grand scheme ng pamumulitikang layunin. Yun. Para sa Diyos at Dapat, sa Pilipinas diba? kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Pero anak ng putya mga pare isipin nyo yung mga animal na yung naggaganong-ganon dyan sa yung mga, tapos yung apo yata ni hindi ako sure dito pero apo daw yun ni Pinoy yung naggaganong-ganon. Yung mukhang abnormal. Ba't naggaganong-ganon sa Senado? Babastos eh. Ba't pinapasok nyo kasi yung mga animal na yan dyan? Hindi dapat yung pinapapasok tapos nandun sila sa ngayon, nag-rally sila dyan sa may Supreme Court. Nakaganon sa tapat ng logo ng Supreme Court. Patay na ito mga to. Tama na. Tapos na manahimik na kayo, okay na. Ang desisyon ay ang desisyon. Unconstitutional daw yan, so tapos na, okay. Ngayon, ang gagawin nyo na lang, ang pwede nyo na lang gawin sa susunod na taon, mag-file ulit kayo ng impeachment. Well, sabi naman ni Alan Cayetano, ni Senator Cayetano, nandiyan naman yung impeachment. Okay pa naman yan. Ang gawin nyo, mag-file kayo next year at ayusin nyo yung proseso. Anak lang po siya kasi kung tatabunan na ng pamumulitika yung utak nyo, kahit ano na lang ginagawa ninyo, kahit mali eh. Ganun na lang, ayusin nyo yung proseso, gawin yung tama yung proseso at matutuloy ang impeachment trial na gusto nyo mangyari. Ganun kasimple. Anak ng putya kayo. Ano magagawa ng pag anong-ganon nyo dyan? Pakyo kayo lahat. Inang ina nyo, wala nga kayong silbi. Sumama na kayo doon kay parehas kayong Trillanes eh. Putay na, wala namang silbi eh. Salita ng salita eh. O, kita nyo, irrelevant na si Gago. Ano pa rin ang buga pa rin ng buga kahit wala na napansin sa kanya. Basta pag may narinig siyang mali, mga Duterte, uy, Duterte, banata natin to. Ganun siya ng ganun eh. Kaya kayo, mga yung mga yan, sila Gadon, sila Percy, sino pa ba yung mga Powerpuff Girls na yan? Sila Haydarian, Kailan nyo manahimik na kayo, tama na. Binging-bingi na tayo sa impeachment na to po, China. Noong una pa lang, alam na nating mali na eh. Hanggang ngayon, nagdesisyon na ang Supreme Court, punta mali pa rin, ayaw nyo pa rin tanggapin. Kailan nyo, doon kayo sa Mars. Gumawa kayo ng sarili nyong korte doon. Di ba? Ganun lang naman eh. Kung ayaw sumunod sa Supreme Court dito sa Pilipinas, pumunta kayo sa ibang lugar, mga tanga. Doon kayo sa
Doon kayo sa Uranus. Ayan, putang ina. So, pabor ba kayo na mapalitan na si speaker? Kasi ako, pabor ako dyan. 100%. Pabor tayo dyan na mapalit na. Kasi, pahirap yan sa mga Pilipino. Kaya man, dami yung gustong mangyari. People's Initiative. Tama, impeach to si BP Sara. Ano-ano pa. Ang dami pa. Kinanginan to. Asa na yung ayuda ngayon? Asa na yung mga ayuda nyo ngayon? Putang ina, kung kailan bumagyo, kung kailan kailangan ng ayuda tsaka wala. Pero nung eleksyon, putya, nag-uulanan ng ayuda. Talagang ayuda kahit saan eh. Ngayon, wala. Sinong tumutulong ngayon? Office of the Vice President, diba? Kita nyo naman yung ginawa ng Office of the Vice President. Ang lupit. Ngayon, ano na nangyari? Sa iba dyan, ibang politiko dyan, pamumulitika lang talaga ang alam niyo. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa